Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Sumagot ang Malacanang sa sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tila may selective justice ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona nitong Martes, maituturing daw na political prisoners ang minority senators na sina Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Cayetano kung bakit hindi payagang magpiyansa ang dalawa para makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Resulta naman daw ng anyay kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sagot ng Palasyo, Korte ang nagpapasya sa mga kaso ni Estrada at Marcoleta at hindi si Cayetano. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. Nagsampa ng ethics complaint ang isang women's rights group laban kay Senadora Pia Cayetano kaugnay sa pag-post niya ng spliced video ni House Prosecutor Shel Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gate ng grupo, paglabag ito sa tungkulin ng mga senator judge na maging impartial at nawala raw sa konteksto ang sinabi ni Jokno sa paglilitis. May unang balita, si Joseph Morong. Nakashare sa mismong official page si Senator Judge Pia Cayetano ang videong ito ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Shel Jokno noong Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin? Figure out all the subpoenas you're requesting. The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabakasakali din. Kinikwestiyon ng video na yan dahil misleading at mapanlin lang umano. Hindi raw buo at nakasplice o putol-putol ito kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni Jokno. Kung papanoorin ang diskusyon sa paglilitis ng July 20, pinapaliwanag ni Jokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo ng women's rights advocates na Every Woman. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nilang sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Jokno na may tsak silang mga bank accounts na gustong ipasubpina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record nang walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabakasakali lang at walang mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi pa ng Every Woman, paglabag daw ito sa tungkulin ni Cayetano bilang abogado at senator judge na kanyang pinanumpaan. At higit daw sa lahat, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. Hinihingan pa namin ang reaksyon sa Senadora Cayetano. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa kanya, natanong namin ang Senadora tungkol sa issue. Would you like to comment sa issue niyo kay Jokno? Why? Ma'am, walang comment sa Jokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair? Nauna namang pinalagaan ni Jokno ang kontrobersyal na video at binigyang diin na hindi sila nagbabakasakali lamang. Hindi yon yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Hindi ako nagbabakasakali lang. What took
place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Ayon kay Ethics Committee Chair Soto, hiwalay daw ito sa impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we would, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment. Even if these are actions stemming from... Oh, but if there are actions coming from a senator, it should be taken up in the Senate. As a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Ang prosecution ayaw daw husgahan ang pagpo-post ng senator judge pero aminadong nababahala sa umunoy spliced video. Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Pero nang tanungin kung magmamanifest sila sa impeachment court, kaugnay nito sabi ng prosecution, we're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No? Again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No? Ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para to put anyone on the spot dahil posible na mayroong valid explanation for this, no? Pwedeng clerical error, but let's give them the benefit of the doubt dahil gusto pa rin ho naming paniwalaan, nananalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took to observe impartiality. ayaw naman magkomento ng depensa. I don't comment on issues that are not involved. Hindi po ako yung tao makikisaw-saw sa mga issues. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. Pasok sa quarterfinal sa Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakatapat po ni Ayala sa round of 16 si Filipino-Canadian Leylah Fernandez na defending champion ng torneo. Nakakuha ni Ayala ang first set sa score na 6-2, pero sa second set umarangkada si Fernandez sa score na 5-1. Dahabol naman ito ni Ayala hanggang matapos ang second set 7-6, pabor kay Ayala. Sabi ni Ayala, proud siya sa kanyang nagawa sa kanilang laban ni Fernandez.